Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Rapid Fire. Tayo po ay napapakinggan hanggang ngayong gabi. Mga kaibigan, 2 oras ang ating pagtatanghal. Siyempre po, meron tayong mga issue na pag-uusapan ngayong gabi. Pero welcome ho ang inyong mga reaksyon sa pamamagitan po ng ating mga landline dito po sa ating himpilan. Meron din po tayong mga text line kung saan maaaring ipadala ang inyong mga reaksyon. Tayo po ay napapakinggan dito po sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810, ang Radyo Bandido. Sabayang napapanood sa Channel 224 ng Sky Cable. Ganon din po naman sa mga gumagamit po ng TV Plus. Sa buong mundo, nasusubaybayan po ang mga palatuntunan dito po sa ating himpilan. Siyempre, Rapid Fire. Sa pamamagitan po ng live streaming sa FB. Sa gawing kanan naman, doon po sa mga gumagamit o sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, merong chat room sa gawing kanan. I-type lamang ang mga reaksyon na ating pong babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Makakasama natin sa ating technical side ang ating technical director si Braille hanggang alas 12 po sa pagtatanghal ng palatuntunang Rapid Fire. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Rapid Fire, Rapid Fire, kasama si Percy Lapid. Isang mataas na opisyal po ng Philippine National Police ang hinarap ni Presidente one-on-one. Kaugnay po ito mga kaibigan ng isinumiting pangalan, mga pangalan ni dating CIDG Chief at ngayon Baguio City Mayor Benji Magalong at ni PIDEA Director Aaron Aquino sa Senado sa executive session ng Senado, kung saan po ay pinangalanan ng isang mataas na PNP official na sangkot daw po di umano sa droga. Ang tinutukoy pong general nasa active service. Hindi po ito retarded o ano pa man mga kaibigan, nasa active service. Hulaan ninyo, sino kaya siya? Ipinatawag daw po sa Malacanang, mamaya natin itutuloy yan mga kaibigan. At yung tungkol doon sa drug queen, saan-saan na napunta yung investigasyon na wala na sa Bucor, di ba? Parang po, nalansi tayo. Paalis na nawala na yung Bucor. Napunta na ulit sa droga. Ang galing, no? Ang saya-saya, no? At meron pong bill na inihain sa US Senate, sa Senado ng Estados Unidos, mga kaibigan, na kapag ka ito'y napagtibay at naisabatas nila,
Alam nyo ba? Hindi na makakapasok sa Amerika. Sa anumang teritoryo ng Amerika. Sino raw? Yun daw mga may kinalaman sa pagpapakulong kay Laila Bilbil de Lima. At syempre ako hindi nakapagbasa ng balita kanina eh. Dahil may mahalaga tayong inasikaso. Hindi naman ako artista pero kinukunan ako ng camera. Andiyo dito sa Channel 22, 224 ng Sky Cable. Iba to. Sa linggo nyo mapapanood. Kala mo bide. Extra lang. Bueno, mga kaibigan, yun nga ho, yung isang general, Saan sana napunta? Hindi ba nyo napansin, mga kaibigan, nag-umpisa yung investigasyon doon sa, sa katiwalian, sa GCTA, yung paggagawad ng good conduct time allowance sa mga preso. Siyempre, manipulated yun. Puro mga pinagli sa Comelec yung Bucor eh. Hindi marunong bumilang. Kailangan sa Bucor, mahusay ka sa math. Eh wala, puro bobo sa math yung nilagay dyan eh. Sana gano'n na lang ang ikinatwira nila Bato at ni Paeldon. Baka naniwala pa publiko, no? Sana ikinatwira na lang nila. Pasensya na kayo, mahina ako sa math eh. Kaya pati yung mga mahaba sentensya, napaigsi namin. Ganun sana, mas kapani-paniwala, di ba? Maraming bobo sa math eh. Sama nyo na ako ron eh. Kaya ako hindi ako mahilig dyan sa pera eh. Paano mahina ako sa math? Pero meron mga mahina sa math, sobra takaw sa pera, di ba? Hindi lahat ng mahina naman sa math, hindi na mahilig sa pera. Parang ganito lang yan. Napakaraming produkto na ibinebenta, di ba? Inilalako sa social media, kung saan-saan. May mga endorser pang mga celebrity. Yung mga pampaganda, pampabata, yan. Yung hindi raw makikita mga kulubot, yan. May iwasan yun, yung mga pagkulubot. At kung ano-ano pa, hindi ka tatanda. Madalit sabi, yan ay mga inilalakong mga produkto. Ang dami ho niyan eh. Ang problema mo, alin dyan ang matsatsambahan mo. Di ba? Alin dyan ang totoo. Pawang walang totoo yan para sa akin. Huwag naman magagalit yung mga nagbebenta ng produktong pampabata. Mukha nila Vicky Bello, mga kung ano-ano, huwag naman magagalit, po. Puro pawang walang katotohanan yan kung ako po tatanungin ninyo. Kahit po hindi ako doktor, masasabi ho natin na meron namang logic yung aking paniniwala kung bakit ang paniwala natin hindi totoo. Yung mga pampabata. Pero meron akong isang alam. Ansyan talaga sikreto para ang tao hindi tumanda. Ano ba pangunahin dahilan na ikinatatandaan ng tao? Yung ikinukulubot ng muka, ng balat. Minsan dugyot na, di ba?
O ano ba tunay na dahilan dyan? Hindi naman nila maipaliwanag yan. Yung mga nagbebenta ng mga kung ano-anong pampaganda. Hindi ho ba? Ang talagang sikreto dyan, ako nakakaalam. Tanong nyo sa akin. Napatunayan ko na yan eh. Dahil ako po'y maraming kakilala na ika nga eh, mas may edad sa akin. Pero sa totoo lang hindi tumatanda. Walang kulubot. Mas marami pa akong pilegis. Tutuusin ninyo pero ang agwat ho ng mga edad mahigit 10 taon. Hindi hamak, di ba? Masaya, di ba? Bueno, mamaya rin ulit natin yan ipagpapatuloy. Ewan ko lang kung alam ni dyan sa Japan. Kung itong ating katropang si Jorge Bechong, meron siyang nalalamang yung tunay na na lunas para ang tao hindi maging mabilis ang pagkulubot ng balat lalo sa muka. Ewan ko lang si Rosita DC yan. Si Rosemary Victoria, hindi ko malaman kung ano mga sikreto niyan eh. Mga hindi tumatanda yan eh. Si Rosita, tsaka si Rosemary, naku. Kasi ni Flormata Saludes. Hindi rin tumatanda yan, tsaka si Enyang Mina. Si Carmela Torres Balcos. Sino pa ba? Mga kaibigan, Ito, ipagbabawal ng pumasok sa basta sa teritoryo ng Amerika. Yun daw mga nasangkot o may kinalaman, dito po sa tinatawag nilang politically motivated imprisonment of Philippine Senator Leila Bilbil de Lima. Yan ho mga kaibigan, ayon kay Senator Richard Durbin, kanyang wine-welcome yung pong Senate Appropriations Committee approval of the amendment na kanyang ipinropose. Kasama itong si Senator Patrick Leahy in the fiscal year 2020 State and Foreign Operations Appropriations Bill. Sabi ho nung senador, mga kaibigan, na si Richard Durbin, good to see the Senate Appropriations Committee pass my amendment with Senator Patrick Leahy today to prohibit entry any Philippine government officials involved in the politically motivated imprisonment of Filipinas Senator Leila de Lima in 2017. Kapag sinabi mo lahat yan, pati judge, pati lahat, sama na. Ayan ho, we must, sabi, under one of the bill's provisions titled Prohibition on Entry, the U.S. Secretary of State shall apply. Magpapatupad yung U.S. Secretary of State kung sakasakali,
Bueno, ano ba yung batas na yan, mga kaibigan? Panukala pa lang pala. Ibig sabihin noon, hindi ka na makakapasok. Pag pumasok ka, pwede kang arestuhin. Di syempre, anong pinagmulan yan? Di ba yung issue ng human rights? Ang pinag-uusapan dito may African swine fever. Kasi si Laila de Lima. Yung ASF na yan, sakit ng baboy yan. Kung ako magpapasa dito niya, magpapanukala dito ng batas, tatawagin ko yung bill ASF. African Swine Flu. Para kay Laila de Lima. Bibiro lang tayo. Hindi naman masama magbiro, di ba? Masama ba yung Braille? Di ba hindi? Bueno, mga kaibigan, merong problema. Yung DOH, Department of Health, bukod sa swine flu. Alam niyo, mga kaibigan, hinahanap nila ngayon yung share. Yung bahagi na dapat mapunta sa pondo ng Department of Health. Yun ang purpose. Ba't ang taas-taas ng buwis sa mga, yung kung tawagin syntax, kasama sigarilyo, basta may kinalaman sa vices, di ba? Alak, ayan. Number 1, sigarilyo. Hindi pa nga na-approve yung batas, tinaas na lahat Sigarilyo, di ba? Inaprubahan pa lang sa Kongreso. Siyempre, dadaan pa sa Senado yan. Siguro naman, pag na-aprubahan ng Senado yan, pagtataas na panibago dun sa sigarilyo, syntax, mga kaibigan, tataas na naman ulit. Pero hindi pa batas yun. Magiging batas lang yan pag pinirmahan ng presidente. Ganyan ho kawalang hiya yung mga manufacturer na negosyante ng sigarilyo. Ano ibig natin sabihin? Yun ho yung hinahanap ngayon na pondo. Asan yung mapupuntang pondo na kinolekta ng gobyerno galing sa syntax para dito sa DOH? Yun ang benefactor mga kaibigan. Kaya itinaas ang buwis yung mga syntaxes na yan para magamit ng Department of Health. Katunayan nga, di ba, inaprubahan yung universal healthcare. Yun yung sinasabi ko nung umpisa pa lang. Na ipanukala yung panloloko na yan ni JB Estrada. Ejercito Estrada. Naglulundagan yung iba, akala mo magkakatotoo yung universal healthcare. Hindi magkakatotoo yan. Sa dami ng isipin ninyo. Ano sabi natin nung araw? Yang tax sa sigarilyo, kasama yan sa train law Ano sabi natin magiging epekto? Malulugi gobyerno at maghihirap ang mamamayang Pilipino.
Pagpapatuloy natin ho yan pagkatapos lamang ng ilang mga mensahe na ihatid namin sa inyo mula po sa ating himpilan. Huwag po kayong aalis. Babalik po ang Rapid Fire. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Yun ho yung hinahanap ng Department of Health. Asan yung share ng Department of Health na gagamitin? Especially ngayon, merong mga outbreak, di ba? Outbreak ng dengue, merong polio, merong diphtheria, di ba? Etc. Hindi pa natin alam kung ano yung susunod na salot na darating mga kaibigan. Ano ho. Pero ang lahat ng yan, yung share na sinasabi ho ng DOH, yan yung dyan din kukunin sa share na yan ng galing sa Syntax, nakasama ho sa train law, kasi ang train law marami, di ba? Pati serbisyo kasama riyan Ito ho, nung umpisa pa lang, sinasabi natin, ito na ho yung epekto. Sabi ko sa inyo, magkakatotoo. At hindi naman kailangan maging manghuhula ka o kaya magaling ka, yung genius ka, ekonomista ka. Hindi, wala ho tayo lahat niyan meron, sintido común O hindi ho ba? Ibig sabihin, naisahan. Ito na ho naisahan ng mga negosyante ang gobyerno at ang mamamayan. Nakita na ninyo, mga kaibigan, ang nakikinabang ngayon dito sa train law, katulad niyan, isa dyan yung Syntax, galing sa sigarilyo. Mga kaibigan, sino nakikinabang ngayon? Di ba mga negosyante? Kaya nga ho sila ang atat na maaprubahan yung mga yung mga kasunod na pagtataas, yung tranches yan mga kaibigan kumbaga sunod-sunod na pagtataas yan hanggang sa ma-attain kung magkano yung talagang kabuang kailangang itaas, hindi lang binigla, hinati-hati Ano sabi natin nung una na magiging epekto ng train law? Ito na nga tinamay ninyo, hinahanap ho nung DOH, yung pera, wala Yung share sa pondo na galing dyan sa Syntax. Samantalang, kaliwat kanan ng pagtataas ng Syntax, ni wala nga pinagbabasihan yung increase na ginawa nila ngayon sa sigarilyo. Di ba? From magkano yung sigarilyo? 70 pesos, di ba? Ginawang 130 na ngayon pag bumili kayo sa tindahan 120, 130 ang halaga. Meron pang mas mataas diyan. Yung mga convenience store, di ba? Ngayon, kita ng kita itong mga taong ito. Talagang pinatupad nila. Ang gobyerno, wala pang naipapatupad. Ewan ko kung yung pagkolekta dito sa panibagong ginawang increase sa Syntax, sigarilyo, nito pong mga manufacturer, kinikita ng gobyerno. Kung yun ngang una, hindi pa kinikita ng gobyerno, mantakin ninyo, mga kaibigan. Nung ang sigarilyo 40 pesos pa lang. Ito yung sinasabi ng DOH, nasan? Nasan yung pondo? Lalo ngayon, merong outbreak. Hindi matugunan daw nila, sabi nila, mga kaibigan. Yung inaasahan nila, napapasok. Ilang buwan nang ipinatutupad, di ba January pa? Sinimulang ipatupad yung train law, kung di ako nagkakamali. Masama, sabi natin, masama ang pasalubong na bagong taon nung pirmahan yung train law, mga kaibigan. Di ba? Ang ginawa,
para magmukhang makakatulong yung train law, ang ginawa tinanggal yung buwis ng mga kumikita ng mula halagang o hanggang 200,000 yata ang kinikita o 200,000 o 250,000, hindi ko matandaan. Basta gano'n ang kita mo, hindi ka na babawasan ng tax, mga kaibigan. Halimbawa, di ba yung mga government employee, pagka sweldo, kinakaltas na ng government agency nila, lalo na sa mga local government unit, tinatanggal na yung tax dati. Ngayon, hindi na tatanggalin yun. Kung ang income mo lang kumikita ka lang ng hanggang 20 mil o 25 mil isang buwan, sa isang taon, magkano yun? Kung hindi tataas sa 250,000 ng annual income mo, hindi ka nababawasan ng buwis, mga kaibigan. Pero sabi natin, kung sa umpisa, sa unang tingin, kung ikaw yung empleyado, nabawasan ako ng tax. Pag hindi mo pinag-aralang mabuti, akala mo, nakamenos ka ng malaki. Sipin mo kung ang sweldo mo, halimbawa, 15 mil. O, babawasan ka ng buwis. Nagiging na lang yun 13 mil yata Pagka pag ibinigay sa yung sweldo magiging 13 mil na lang. O, yung sumusweldo ng 15 mil. Mga kaibigan, binabawas na yung yung tax. Ano ba tawag dun sa tax na yun? Nakalimutan ko na naman. O, ngayon, akala mo nakatipid ka. Kaya lang, kasama din dun sa train law na yun, yung package na yun, yung pagtataas sa mga produkto, sa mga bilihin, at saka sa sa serbisyo. Mga kaibigan, yung mga service ang ibinebenta nila, yung serbisyo nila. Lahat yan tataas. Halimbawa, mga professional, mga doktor, serbisyo yan di ba? Tumaas, di ba Tumaas naman talaga. Lahat naman talaga. Anong sabi natin? Yung dati mong binibili, di ba? Yung asukal pala, di ba? Basta lahat ng produkto na ginagamitan ng matamis, asukal. Tumaas lahat yun kasi tumaas ang asukal. Hindi ba nga, pag-uusapan natin nung araw, sabi nga natin mukhang ang itinuturo dito, physical education doon sa train law Mga physical fitness Bakit? Dati kung namamasahe ka, maglalakad ka na lang Bakit? Tataas ang pasahe. Bali ba tumataas pa gasolina? Tumataas din pag tumaas ang gasolina, lalo tataas din yung bilihin. Patong-patong na Mga kaibigan, iba yung taas ng produktong bibilin mo. Halimbawa, pagkain, pag tumaas yung gasolina, ipapatong na naman, another patong pagtataas na naman yun. Kaya, mas lugi ka. Pagka kinuwenta mo, halimbawa, ang ibinabayad mo dati sa buwis kada buwan sa loob ng isang buwan halimbawa mo na 2,000. 2,000. Kung 15 mil ang sweldo mo, yung 2,000, idideduct na yung buwis na 2,000. Kwentay mo, kung 2,000 sa isang buwan, di ba? Natipid mo yun dahil doon sa nawalang buwis. Ang problema, tumaas ngayon yung bilihin. Yung dati mong pamasahe, tumaas na yun. Yung dati mong binibiling pagkain, tataas yun. Araw-araw yan. Araw-araw. Hindi mo mapapansin dahil piso-piso, 50 centimos, 2 piso, yun ang mga yun ang mga increase dun sa binibili mo Na pagka kinuwenta mo sa loob ng isang buwan,
mahigit pa sa 2,000 yun eh. O sino natalo? Di ikaw. Hindi ho ba? Kung halimbawa, umabot siya ng 2,500 ang naging gastos mo ngayon, nadagdag sa gastos mo kumpara nung hindi ka pa binabawasan sa buwis, ang nadagdag ngayon, 500 naman. O di talo ka. Di ba? Kaya yung train law, hindi nakatulong yun sa tax exemption doon sa mga sumusweldo ng 250,000 below o pababa, mga kaibigan. Hindi nakatulong yun. Para lang hindi mahalata, mga kaibigan, di sana, hindi na lang itinaas ang bilihin, nanatili na lang na gano'n, nagbabayad ka ng buwis. At least, yung binabayad mong buwis na kinakaltas sa iyo dahil kinaltas na sa iyo ng gobyerno, nasisiguro mo ngayon na yung kinaltas ng gobyerno ay pupunta sa gobyerno. Mga kaibigan, hindi katulad nito, hinayaan natin na magtaas ng buwis, lahat, bilhin, lahat na, pati serbisyo, hindi naman ngayon natin namomonitor. Wala naman tayong means, wala tayong garantiya na yung itinaas nila na buwis na ipinatong ng gobyerno sa kanila, ipinataw na buwis, dahil tinaasan sila ng buwis yung mga manufacturers, yung mga negosyo, yung mga serbisyo, dahil tinaasan sila sa train law ng buwis, mga kaibigan, siyempre, pinatong nila yung sa bilihin hindi ho ba? Sino bumalikat nung bilihin? Di yung taong bayan. Ang problema, tinaas nila yung bilihin kasama yung tax na kinukolekta nila. Ngayon, yung kinukolekta nilang tax, walang kasiguruhan. Sino ang makakagarantya sa inyo na lahat nung ibinenta ng isang manufacturer na kinolekta niya pa nga yung buwis, iba pa nga yung bat Di ba? Sino makapagsasabi na yun talagang nire-remit nila sa gobyerno? Yan ngayon ang problema Yun yung sinasabi natin nung una Ang magiginabang dito, negosyante. Ano ibig sabihin niya? Naisahan ng gobyerno, naisahan ng mamamayang Pilipino. Ngayon, hindi ngayon maidi-deliver ng gobyerno ang serbisyo na kailangan. Katulad ngayon, hinahanapan na ng DOH ng share para sa kanila yung kinolektang buwis galing sa Sintax. Nasaan yun? May outbreak pa ngayon. Hindi alam sa hahagilap ng pondo para tugunan. Para ika nga tugunan yung outbreak sa mga peste. Kamukha niyan, may ASF pa, meron pang yung diphtheria, meron pang dengue, polio, ayan mga kaibigan Wala nga yung pondo. Kaya sabi ko, yung universal healthcare, maganda. Maganda, walang kasing ganda. Pero lahat malilibre sa pagpapa-ospital. Kailan mangyayari yun? Sige nga. Kailan? Ayan na yung sinasabi natin. Siyempre, binubulsa ng mga negosyante yung pera. Alam naman ninyo ang kalakaran, nananatili naman yan. Ang mga negosyante, kakutsaban na ng mga nangungulekta ng buwis Di ba? Tapos talamak pa yung smuggling. Mga kaibigan. Darating ang araw, tingnan ninyo, katulad yung rice tarification law, wala ring maririmit yan mga kaibigan. Paano sila magre-remit kung kasabwat nila yung custom? Sige nga. Kung nag-import ng ganito, sasabihin ganito lang. Pero malaki yung ini-import. Kasabot ang custom paano kung ini-smuggling? Di wala silang babayaran. Ginamit lang nila yung
legal na importation, yung papel. Pero walang babayaran. Nagagawa nila yun, namamanipula nila yun. Napapalabas nila na yung importation, isang papel, ilang beses nilang ginagamit, isang importation lang palalabasin, pero 10 beses sila nag-i-import. Baka mas marami pa ron. 10 doble yung ini-import, yung nasa papel, 10 doble nung nasa papel. Halimbawa, ang importation, kanilang allowed sila mag-import ng 1 milyong metriko tonelada. Baka 10, 20 milyong metriko tonelada na ini-import niyan eh. Ang ginamit na papel, isa lang eh. Nakita na ninyo? Kaya paano makakakolekta ng buwis? Sige nga. Kasabot ang customs eh. Naniniwala ba kayo walang smuggling? Ito katunayan, wag na tayong isa simpleng sentido común lang. Pumunta ka sa mga tindahan dyan, sa Divisoria, Green Hills, mga department store. Puro imported ang mga tinda. Mga kaibigan, pirated. Lalo doon sa Green Hills. Sample lang yan, marami pang ganyan. Nakamukha niya, nagtitinda ng mga pirated. Mga China products. Lahat ng China products binayad ba ng buwis yan? Hindi binayad ng buwis yan, smuggling yan eh. Paano mo ibabayad ng buwis yan Bawal yan. Pag kinolekta ng gobyerno, halimbawa, pinasok mo rito, yung mga peke na Louis Vuitton, halimbawa, iba pa mga produktong signature, branded, pinasok mo ngayon dito, galing sa China, kukolektahan ba ng gobyerno ng buwis yun? Hindi niya pwedeng kolektahan yun. Bakit? Bawal yun Ban yung products na ganun Meron tayong intellectual property rights na tinatawag. Ang dapat, pagka yung pinasok dito, kukumpiskahin mo. Hindi mo pa babayaang makapasok at kukunan mo lang sila ng buwis. Pagbabayarin mo ng buwis, hindi mo pwedeng pagbayarin ng buwis yun Bakit? Hindi mo dapat i-allow o payagan ang pagpasok. Bakit ang daming tindang pirated? Tayo nga lang ang hindi sumusunod dyan sa intellectual property rights Eto, pumunta kayo sa Japan, sa Amerika, sa Europe, lalo-lalo na mahigpit. Europe, America. Pagdating dyan sa intellectual property rights. Bakit? Sa airport pa lang, sa customs. Kapag ikaw, nakitaan ka ng mga malalaman nila kung ang dala mo peke o hindi. Meron na silang detector ng lahat ng mga original, yung mga branded. So pagka tinignan nila yan, malalaman nila fake to, kukumpiskahin yan. O di sana, kung pwedeng ipasok yan pagbabayarin ka na lang ng buwis, para payagan pumasok. Hindi mo pwedeng ipasok. Kukunin sa iyo yun, susunugin nila yun. Dito, katakot-takot makikita mo, sasabihin mo, walang smuggling. Kalokohan yun. Ano ibig sabihin ito? Napaikot ang presidente. Pinayaman kayo nitong sandali lang, bilangin mo lang yung buwan, simula nung ipatupad yung train law, mga kaibigan, ang laki na ng kinita ng mga negosyante. Marami na agad naging multibilyonaryo, lalo sa rice tarification law. Katakot-takot na kinita ng mga smuggler. Mga kaibigan. Lahat ng nag-engage dyan, parang ganito yan yung STL. Sa PCSO. Mga kaibigan, STL. Sino may hawak ng prangkisa niyan? Hindi ba gambling lord? Hindi naman tinatanggi ng gobyernong gambling lord ang mga may hawak niyan Dahil totoo yun
Mga kaibigan, bakit? Sila yung may pera eh. Ganon din sa rice tarification law at importation ng bigas. Mga kaibigan, sino nakikinabang dyan? Baka bandang huli, gobyerno pa magbayad dyan sa mga smuggler na yan. Makakuha pa ng rebate yan. Wala naman silang ibinayad. Halimbawa nga, yung sinasabi ko sa inyo, kasi bawat importation, may import permit yan. O, ilan yung importation mo? 1 million metric tons ng bigas. Paulit-ulit niyang gagamitin yun. Kasabwat niya lahat yung custom. Importante lang, may gagamit sila papel. Dinodoktor nila yan. Dati ng kalakaran yan sa Bureau of Customs. Mga kaibigan, yung smuggling ng bigas. Ay diyan kumikita ko yung mga corrupt dyan sa custom At saka yung smuggler. Di ba, barko-barkong bigas nga nawawala sa pier Magtataka kayo paano nawawala Isang barko, pati barko nawala Oh, baka akala ninyo kung gaano kagagaling yung mga yan. Oh, bandang huli, meron pa silang rebate na makukuha dahil sa buwis na ibinayad nilang lumalabas. Kunyari, yung pala, kikita pa sila. Umantakin ninyo. Yung gobyerno pa, pagbabayarin nila. Kita ninyong idinulot niyang train law. Kasi dapat itong, yung buwis natin, yung collection ng buwis, hindi naman maayos yan Mga kaibigan Wala naman tayong effective system, collection system. Sa sa taxes. Kaya nakita ninyo, di ba sinabi natin to nung inaprubahan bago at nung maaprubahan yung train law, mga kaibigan, makakasama yan. Hindi masyadong pinag-aralan, naisahan. Kita ninyo, sino nagtutulak ng universal healthcare? Sino ba nasa likod niyan? Ang nasa likod niyan, mga negosyante na nasa pharmaceutical at saka nasa hospital industry, sa medical industry, kasama na mga doktor, mga kaibigan. Iyan na sila nagtutulak ng universal healthcare. Pag kami universal healthcare, libre na raw lahat magpagamot. Di tiba-tiba sila. Kahit hindi nagpapagamot, maikukolekta nila. Nakita ninyo yung nangyari sa PhilHealth, di ba? Bago pa sumambulat yung katiwalian sa PhilHealth, sinasabi na natin na yung healthcare, hindi magtatagumpay yan. Nanakawin yung pera dyan. Ang makikinabang dyan, mga negosyante. Mga kaibigan. Paano? Yung may-ari yata ng sigarilyo, may-ari din ng ospital Mga manufacturer Mga kaibigan At saka, nasa industry. Medical industry. Health. Ospital. Pati serbisyo ng mga doktor. Ang dami makikinabang dyan. Pero sabihin mo, yung taong mga ospital, nilagnat lang yan. Baka takot-takot na serbisyo at saka mga gamot, ang ipapatong na yan. Magpapading na yan. Di ba ganun ang ginawa sa PhilHealth? Nagpapading. Yun ngang mga namatay na, pinalalabas nila, nagpapadialysis pa patay na yun kasi inuubos nila dahil ang covered na session sa yung tawag mo Rock? Yung sa may kidney dialysis. Ang guaranteed ng PhilHealth per patient na member ng PhilHealth up to 90 hanggang 90 session, up to 90 session ang kanilang dialysis na pwedeng
tutulungan ka ng PhilHealth. Hindi ko malaman kung sagot nila o yung portion lang ng, ano mo, ang alam ko, libre, 90, di ba? Sessions. Oh. Yung iba, hindi niya natatapos ang session ng 90, namamatay na eh. Hindi pa 20 session, patay na. Yung patuloy na kinukolekta, isipin ninyo, laki nun, oh, yung kukolektahin nila. Oh, isasara lang nila yung, tatapusin lang nila ang pagkolekta doon sa namatay. Pagka naabot na nila yung 90, naka 90 session ng collection sila. 90 collections na sila, mga kaibigan, doon lang nila ihihinto. O, isipin ninyo yan. Dapat nung namatay, huminto. O kaya bago pa lang namatay, huminto na. O, mga kaibigan. Di ba? Sabihin mo, doon sa namatay na. O, nakita na ninyo. Kaya ngayon, hinahanap ng ospital. O, ibig sabihin, hindi binabayad. Hindi nare-remit. Ha? Ng tama. Kung meron man. Sipin mo yung sigarilyo. Hindi pa sila dapat magtaas. Nagtaas na sila. Oh, mga kaibigan, hindi pa sila pinagbabayad doon sa buwis para doon sa susunod na pagtataas. Mga kaibigan, kinukolekta na nila sa mamamayan yung increase. Di ba dapat kinukolektahan na sila ng buwis ngayon? O, tingnan ninyo, kung effective yung pangungulekta ng buwis, mga kaibigan, kung epektibo ang gobyerno, kung alam ng gobyerno ang tamang pangungulekta, hindi niya papayagan tong increase na to. Paano mo makukolekta yan? Sige nga, saan binase nito mga manufacturer ng sigarilyo yung ginawa nilang increase? Halimbawa ngayon, lumabas sa pahayagan, inaprubahan na, pumasa na sa Kamara yung susunod na increase sa buwis ng sigarilyo. Batas na ba yon? Hindi pa batas yon. Aakyat pa yon sa Senado. Pagka naaprubahan sa Senado, hindi pa rin batas yun. Magiging batas pa lang yon pag pinirmahan ng presidente. Meaning to say, doble-doble ang gagawin pagtataas. Sa sandaling maging batas na yan, mga kaibigan, ia-apply na nila yung dapat na increase na in-apply na nila. E di magpapatong 2 increase ang mangyayari. Nakita ninyo kawalang yaan? Sino nakinabang dyan? Oh. Sila ba, kinukolektahan na ba sila ng gobyerno dyan sa ginawa nilang increase? Natural, hindi. Kasi walang basihan yan eh. Ano basihan niyang tinaas nilang yan? Oh. Laking katarantaduan, di po ba, mga kaibigan? Magbabalik ho tayo pagkatapos ng ilang paalala mula po sa ating impilan.